gabi po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katotohanan at doktrina po sa banal na kasulatan. At ating pong ipagpapatuloy ang segment, ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. At ang topic po natin ngayon mga kapatid ay patungkol po sa Trinity. At ang ating pong bibigyang linaw na katanungan ay ang sino po ba ang dakila sa tatlo? Ang Ama, ang Anak, o ang Espiritu. I would repeat, sino po ba ang dakila sa tatlo? Ang Ama, ang Anak, o ang Espiritu. Ating mababasa mga kapatid sa John 14:28 na binanggit ng ating Panginoon. Sabi niya, "For my Father is greater than I." I would repeat, "For my Father is greater than I." Ngayon mga kapatid, ating po munang i-consider ang mga bagay-bagay na pag binabanggit po ang Diyos, it refers sa nature or kalikasan. Pag binabanggit ang Ama, Anak, it refers po ito ng position o kalagayan mga kapatid, because ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu po ay Diyos. Pero pagdating sa position, iba ang Ama, iba ang Anak, at iba ang Espiritu. Muli, basahin natin mga kapatid. Sabi sa John 14:28, "Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin." Hindi po binanggit ng Diyos na sinabi ni Jesus, sapagkat ang Diyos ay dakila sa akin. No, because pagdating po sa pagiging Diyos, sila po ay pantay-pantay, pero pagdating po sa position, sila po ay hindi po pantay-pantay. Kaya nga sabi ni Jesus, sapagkat ang Ama, take note ha, pag binabanggit ang Ama, refers po ito ng position, hindi po ito sa nature. Kasi kung sinabi niya, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ang tinutukoy ni Lord ay yung nature. Pero ang sabi niya, sapagkat ang Ama, so it refers nga po ito sa position, ay lalong dakila kaysa akin. Okay, John 13:16, "Katotohanan, sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman ay dakila sa nagsugo sa kanya." This is the principle of Jesus Christ, na ang sinasabi ng Lord, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, at ang sinugo ay hindi rin dakila sa nagsugo sa kanya. Ngayon, sa 1 John 4:9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. So, sabi nga kanina na mas dakila ang nagsugo kaysa isinugo, at hindi dakila ang isinugo kaysa nagsugo. Ngayon, mga kapatid, sa John 5:18, dahil dito ngay lalo nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. O pagdating po sa tinatawag nating nature o tinatawag nating pagka-Diyos, mga kapatid, pantay si Jesus Christ at saka yung Ama sa langit, mga kapatid. Kasi ang sabi nga dito, babatuhin siya, gusto siyang patayin ng mga Hudyo dahil tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kaya mga kapatid, malinaw na ang tinutukoy dito ng Panginoon ay yung nature. At ang sabi po, naintindihan ng mga Hudyo na siya ay nakikipantay sa Diyos. Ibig sabihin, nakikipantay siya sa nature, at talagang tunay nga po naman na pantay sila sa nature. Dahil ang sabi po ng Philippians 2:6-7, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So maliwanag na kapantay pala si Jesus Christ ng Diyos Ama natin sa langit. 7, kundi bagkos sinubad niya ito, ang alin? Yung anyo ng pagka-Diyos, mga kapatid. Inuulit ko po at in-explain ko na po ito sa mga una nating video,
na hindi po pagka-Diyos ang hinubad ng Panginoon, kundi anyong Diyos ang hinubad niya, kundi sabi niya, at nag-anyong alipin. He took the form of servant na nakitulad sa mga tao. Ngayon, ano po yung anyo na hinubad ng Lord? Ulitin din lang po natin sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ang Spirit is invisible, so the form of God is invisible. Hindi po nakikita ang Diyos, kaya hinubad niya yung form na yon at naging visible ang Lord by sa pamamagitan po ng pag-aanyo ng bilang servant o bilang tao. Ngayon, basahin po natin sa English Philippians 2:6 and 7. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Balikan natin, thought it not robbery to be equal with God. Kasi originally, when Jesus Christ did not yet took the form of a servant or human, he was equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Kaya maliwanag mga kapatid, yung form, yung anyo, yun lamang po ang hinubad ng Lord. Pero yung kanyang pagiging Diyos ay hindi po yun nawala sa kanya. Hindi po yun ang hinubad ng Panginoon. At sabi nga po, he took the form of a servant. At ipagpatuloy natin at palibasa ay nasumpungan sa anyong tao. So, hinubad niya po ang anyong Diyos. Ngayon, anyong tao na ang Panginoon, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila. Kanina binabanggit na ang Ama ay dakila. Ngayon, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Gusto ko lang po i-emphasize sa inyo, mga kapatid, ang verse 9, kaya siya, si Jesus Christ, naman ay pinakadakila ng Diyos. Kung binabanggit kanina ni Jesus Christ na ang Ama ay dakila kaysa Kanya, ngayon si Kristo naman ay dinakila naman siya ng Diyos Ama. Kaya pagpatuloy natin mga kapatid, sa John 17:1 and 2, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Verse 2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Sabi pa ni Jesus sa verse 4 hanggang 5, niluwalhati kita sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na ipinagagawa mo sa akin, sabi ni Jesus Christ sa kanyang Ama. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking itinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Mga kapatid, ang kaluwalhatian pa lang ito na hinihingi uli ng Panginoon ay bago pa, sabi ng Bible, bago ang sanlibutan ay naging gayon, ay naaroon na po yung kaluwalhatian na yan. At ano nga po ang kaluwalhatian? Yun nga po ang form ng Panginoon ay hinubad ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, pagkatapos siyang maluwalhati ang Ama, sabi niya, luwalhatiin mo ang iyong anak. Na sabi niya, iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon, mga kapatid. At ano po, anong ginawa ng Lord dito sa lupa? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa Jesucristo. So maliwanag mga kapatid na sabi ni Jesus Christ nang nandito sa lupa, Ama, niluwalhati kita sa papanong paraan, sa pamamagitan po ng pagpapakilala ng Ama bilang tunay na Diyos. At ang sabi ngayon, Ama, na luwalhatiin naman ang iyong anak. So ngayon, kung ipinakilala ni Jesus Christ ang Ama bilang tunay na Diyos,
ang Ama ba ay nagpakilala kay Jesus Christ bilang tunay na Diyos? Ating mababasa mga kapatid sa Hebrews 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, maliwanag naman po ang anak ay si Jesus Christ, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Mga kapatid, maliwanag po na kung paano niluwalhati ni Jesus Christ ang Ama sa pamamagitan ng pagpapakilala niya sa sanlibutan na ang Ama, ang tunay na Diyos, gayon din po ang ginawa ng Ama. Kanya rin pong niluwalhati ang anak sa pamamagitan po ng paghahayag na sabi niya, O Diyos, sabi niya, ang iyong luklukan, O Diyos, si Kristo, tinawag ng Ama na Diyos. Aywan ko itong ating mga mahal na kaibigan sa ibang pananampalataya, hindi na talaga matanggap na si Kristo ay Diyos. Na mismo ang Ama ay nagsabi sa Kanya, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ngayon, sa Luke 1:31 and 32, bakit mga kapatid ang kaluwalhatian na ito? Kasi mga kapatid, kung ang Ama ay dinakila ng ating Panginoon at naging dakila ang Panginoon, ang Ama dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, tandaan na si Kristo din ay dinakila ng Ama at siya po ay niluwalhati din po ng Ama. Sa Luke 1:31-32, at narito maglilika sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila. Ngayon, mga kapatid, ito po, bago pa ho isilang si Jesus, sinahinulaan na po na siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Mga kapatid, maliwanag na ngayon, maliwanag na si Kristo din po ay dakila. Ngayon, sa ating mga sumusubaybay, sa ating mga nagsusuri at mga nagsasaliksik, kung inaffirm ng Panginoon na ang Ama, hindi niya sinabing Diyos ha, ang Ama ay dakila kaysa Kanya, ay tama lang naman po yun kasi siya bilang anak. Pero pagkatapos po nun, si Kristo din po ay dinakila ng Ama. Nang sinabi niya, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kaya mga kapatid, ang tanong natin, sino po ba ang dakila sa tatlo? Ang Ama, ang Anak, at Espiritu. Kung ang pag-uusapan po natin ay kalagayan or position, siyempre mas dakila ang Ama kaysa Anak. At kung pag-uusapan po naman natin ay kalikasan or nature, wala pong mas dakila sa Kanya dahil binanggit na po natin kanina na si Kristo ay equal sa Diyos. Kaya maliwanag mga kapatid, ngayon na ang Panginoon Kristo ay nasa piling na o nakaupo na siya sa kanang kamay ng Diyos. In other words, siya po ay dinakila ng Diyos, kaya pareho sila ngayong dakila sa kalangitan. Ulitin ko po, mapa-ama, mapa-anak, pareho po silang dakila ngayon sa kalangitan. Dahil si Kristo, bago man pa isilang, ipanganak, sinabi na po na siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Kaya mga kapatid, muli, sasabihin ko, nung si Kristo ay He took the form of humanity, He took the form of a servant, at hinubad niya ang form ng pagka-Diyos. Siyempre, sasabihin natin, hindi na siya pumantay sa pagiging, sabihin natin, sa pagiging Diyos. Kaya sinabi ng Lord na ang Ama ay dakila kaysa akin. Pero nung si Kristo ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit bilang Diyos, hindi na po tao, bilang Diyos, ay mga kapatid, dinakila siya ng ating Panginoon. Kaya ang ating sagot, nung si Kristo ay nandito sa lupa, tama na ang Ama ay dakila kaysa Kanya because He took the form of humanity. Ngunit, ngayon na nasa piling na siya at nakaupo na siya sa kanan ng Diyos, hindi na po ang Ama ang dakila, kundi pareho na po sila ngayon, mga kapatid, pareho na po silang dakila. Kaya muli, mga kapatid, sana nakapagbigay po ito ng linaw sa ating mga katanungan at sa ating pong mga sumusubaybay na mga kaibigan at mga kapanampalataya.
kung tayo man po ay nakakaranas mga kapatid na minsan nadi-disregard tayo, minsan hindi po tayo ina-affirm ng mga tao, minsan nagmamalasakit tayo sa kanila at hindi nila napapansin, sa nakakaramdam tayo ng pagtatampo. Pero mga kapatid, tandaan po natin, sabi nga ng Bible, if you want to be great, be a servant of all. Kaya tayo manalangin muli at yumuko. Panginoon, salamat sa aming mga kaibigan na sumusubaybay at mga kapatid na sumusubaybay. May mga panahon, Lord, na kami ay nagsasakripisyo, nagmamalasakit. Ngunit hindi po ito napapansin ng mga taong pinagmamalasakitan namin at minsan nagdudulot po ito ng pagtatampo namin. Pero Lord, Ikaw po ang Diyos na marunong gumanti sa lahat po ng aming mga ginagawang sakripisyo sa kaninumang tao, Panginoon. Alam po namin na Ikaw ang Diyos na gaganti sa aming mga kaibigan na sumusubaybay ngayon. Alam po namin na lahat ng ginawa nilang mabuti, ma-affirm man, ma-recognize man ito o hindi ng tao, naniniwala kami, Lord, na ito ay nakikita mo at gagantihan mo sila, Panginoon, ng mga pagpapalang nang gagaling sa iyo. Bless you po yung aming mga kaibigan na patuloy po na gumagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa, regardless kung ito man po ay marirecognize o ma-affirm, pero Ikaw o Diyos ang higit na pwedeng gumanti sa bawat pagmamalasakit namin. I declare blessing sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nagmamalasakit sa kapwa. This is our prayer in Jesus' name. Amen. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na nagsasabi, mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po.